Wait lang namin mga 30 minutes. Ayan, magbo-boil na. Madali lang kasi maninipis lang naman yung ano, yung pagka-chep-chep niya. Nagagandaan talaga ako sa ano, sa ano na yun, no? Parang banana style. Namimiss ko kasi mga ganyan eh. Sa probinsya lang, sa Pilipinas lang tayo, ano eh, mayroon yan. Sa mainit na lugar, I mean. Ayan. Kung tunay na banana nga lang yan, di, ay nako, magkakasaba cake ako. Yun ang ano ko, pambalot. Ay nako. Sana nga. Ayan, i-on ko yung ano ba yung ano ko, camera ko. Yung magkakape muna ako. Ayan, walking camera ulit. Ay, baka mahulog, masira. Masira na nga yung isa kong cellphone eh. Ipapalit, kabibili ko lang yung isang cellphone. Sira na kaagad. Ito oh. Ito, pangit ang camera kapag halimbawa kumukuha ka ng video, ano ka, bang naglalakad ka, very shaky, may hilo yung ano, yung makakapanood. Kaya katapos ngayon, nung ilang araw na, halos isang linggo nang hindi ko nagagamit kasi nag-blackout. Eh, may insurance naman to eh, pwede kong ibalik. Diyan sa shopping mall ko nabili eh. Ibabalik sana namin ngayon, kasama ko yung asawa ko. Kaso nga lang, yung company tumawag na, yung kalig niya, nasan na raw siya. Marami silang working. Kaya, pumasok muna siya. Yan, ubos na yung juice, oh. Yan itong binabaon ng anak ko, yung boy, bili ako ng juice. Bumili ulit ako ng bago. Orange juice. Mamaya na dito na yung anak ko. Ano lang, half day lang ang school dito eh. Hindi kagaya sa Asia. Tad yung mga ano, yung mga bata diyan, isang araw na pasok nila sa school. Magmula alas 7 or halimbawa gigising pa sila ng alas 6:30 kasi traffic sa daanan. O di alas 7:30 na sa school na sila. Tapos uuwi sila alas 5 out sa school, alas 5:30, alas 6 ng gabi. Ayan. Nasa bahay na sila. Mas matindi sa Taiwan, ha? Ang pasok ng mga bata doon, napakatindi. Kasi, yung mga bata doon, papasok sila katulad sa Pilipinas, alas 8 hanggang alas 5. Katapos, yung mga parents pa, kung alam nyo ang ginagawa, kasi busy sila sa work, walang mag-aalaga sa bahay, pinapasok pa sila sa, ano, sa extra curriculum, ano ba yun? Extra school. Ano bang tawag doon? Yung, pinapatutor pa nila yung anak nila sa, for example, English school, or kung anong gusto ng, ano, yung mga parents ba, hanggang uuwi ang mga bata sa gabi, alas 9 na ng gabi, mag-aalas 10. Ganyan ang school sa Taiwan, grabe. Kung matindi sa Pilipinas, mas matindi sa Taiwan kasi yung halos yung mga parents doon, ano, hindi, pinapasok nila, pinapatutor pa nila yung mga anak nila sa another school. Mga 3 to 4 hours already. Alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Mga 3 hours or 4 hours pinapatutor nila yung anak nila. Ganyan kagrabe sa Pilipinas. Kasi nasubukan ko na rin sa Taiwan, yung mga anak ko doon, pinatutor ko sila. Kasi that time may pasok ako. Katapos nila sa school ng alas 5, nagbayad ulit ako ng mga ano sa English teacher. 5, 6, 7, 8. Alas 8 ang uwian nila. O di, uwi sila alas 8:30. Katapos, di magmumotor pa yan. Makakarating sa bahay. Alas 9. Maliligo pa yan. Ano pa? Kakain pa. Alas 10, alas 11. Ay naku,
Naku, tad-tad ang mga bata sa Taiwan. Grabe, mas grabe ang Taiwan pala. Ayan. Ganyan kagrabe ang mga Tsekwa sa pag-aaral. Halos doon na nga sila tumira sa eskwelahan. Tingnan mo ba naman? Kumisan alas 11 na ng gabi. Kasi yung mga bata doon, kung pwede nang magbisikleta, yung mga high school, nagbibisikleta sila. Di magbibisikleta sila kung minsan 30 minutes up to home. Ganun yung anak ko ay nagbibisikleta sa Taiwan. Mga student sa Taiwan, hindi pwedeng magmotor. Pwede sila magmotor kapag inihatid sila ng nanay nila. Pero yung hindi sila nagmumotor. Yung mga underage, bisikleta ang gamit nila, mga high school lang. Mga high school, bisikleta ang gamit nila sa Taiwan. Kaya tad-tad ang mga bata sa Taiwan. Super grabe pala ang Taiwan kasi sa Pilipinas. Ay yung ibang mga parents din, isinisit nila yung mga yung iba na parents, sinisin nila sa Europa or Amerika yung mga anak nila kasi dito half day lang ang mga pasok. Katulad ng yung pinsan ng mga anak ko, yung yung pinsan nila, yung nanay nila, isinit nila yung anak nila dito sa Amerika yata, o sa Amerika, at doon nag-aral. Kasi may pera sila may factory sila ng mga plastic. Ayan. Ayan na yan, pag may pera kayo, isinin niyo yung mga anak ninyo sa ibang bansa kasi half day lang sila. Sa Europe at saka sa US. Ayan. Saka ko na. Wait. Ayan, namalingki kami, naggrocery kami ng asawa ko. Ayan, nabili namin, Sandamakmak na naman. Ayan, ubos na naman ang pera. Grocery lang yan, yan lang yan, Mga, kinuha ko lang yung mga percent. Kasi, kailangan 11 lang binibili. Kasi, diba, papapicture tayo para sa thumbnail. Yan. Ay, yung ice cream pala, kailangan pong ilagay sa refrigerator. Freezer pala. Yan. Tapos, yung cheese, kailangan ilagay ko rin sa dito. Unahin ko muna to. Kakapi muna ako. Ay, naku, ang daming kalat dito. Mamaya na ako, yung baboy muna. Ilagay ko sa refrigerator. Ayan. So, magtitimpla muna ako ng kape. Ayan. Ang daming kalat. Pagkagising ko, diretso kami sa clinic. Kasi yung doktor, kung anong oras na binigay sa'yo, kailangan pumunta ka. Kapag hindi ka pumunta sa oras na yon, next time na ulit magpapa-appointment ka ng bago. Napakatagal. Super tagal. Mag-wait ka ulit ng 1 or 2 months. Nako, hindi ko na ma-wait na yan. Ayan sabi ng doktor, cancerous daw. Skin cancer. Kaya, tinanggal na. Wala na. Ayan. Yan yung skin cancer na sinasabi ng doktor. Yung, nawala na. Tinanggal, nilaser. Saglit lang. Kaya, itago muna natin yung, mga nabili kong grocery. Tapos, kakain muna ako ng agahan ko kung gugutom na ako. Kainin ko is Rolex. Nag-bake ako kahapon. Kaso nga lang,
parati na lang kinakain ko yung binibig ko. Sawa na ako. Bumili ako ngayon ng ano, galing sa groceryhan. Ayan, maganda to. Parang pandesal style. May pagka lang ha. Masarap. Yan. Mura lang to. Yan. Tapos, ayan o, peanut butter. Sarap na, sarap talaga ako sa peanut butter. Ayan. May dalawang klaseng peanut butter dito. Yung isa, crunchy. Ayoko yung crunchy. Mas maganda yung talagang parang butter style. Ayan, maganda to. Ayan, damihan natin. Paborito ko kasi ang peanut butter eh. Sinanay kasi ako ng ano eh, lola ko at saka nanay ko na ganito may. Kasi yung lola ko dati, may taniman yan ng mani. Ayan. Kapag nag-harvest yung lola ko, ang ginagawa namin, naglalaga siya, nilaga, or di kaya yung minsan, ginagawa namin, yung ano, piniprito namin. Mas masarap yung nilaga. Oo. Kasi yung pinirito, paborito namin yung nilaga doon. Pag sinabi ng nanay ko na maglaga ka ng mani, ay maglalaga na kami habang nanonood ng ano, ng ano ba yun, GMA or Channel 2, Channel 7. May mga ano, ayun, ngumuya kami ng ano, ng mani. Or pupunta kami doon sa kapitbahay namin, nakikipanood kami ng TV. Ayun, may dala-dala kaming mani. Kaya, magkape muna tayo. Mamaya alis tayo ulit. Punta tayo sa... Gagala ulit tayo dyan sa labas. Hindi, kapag may araw, ganitong araw. Pag nandito na yung anak ko, pinapabayaan ko siya rito sa bahay, mag-isa. Kasi nagbibinata na eh. Kung gusto, pwede na siyang mag-stay mag-isa sa bahay. Ayan. Tapos, naglalakad-lakad ako diyan sa groceryhan, tinitingnan ko kung anong mga on sale. Kahit na ngayon, napakarami na naming nabiring mga grocery. Yung iba na naitago ko na eh. Nag-ano pa rin yan ako. O naglalakad-lakad yan kung yung mga gulay-gulay or kung ano magustuhan ko, bibili ulit ako. Ini-stock ko dyan sa refrigerator. Para kung talagang crisis na crisis, buksan mo lang yung pintuan ng refrigerator mo. May madudukot ka. Ayun. Katulad ng biyanan ko na matanda na yun Nag-iisa lang siya sa buhay niya. Yung pagbukas mo ng cabinet niya at saka yung refrigerator niya, naku, punong-puno na mga pagkain niya, mga stock, ang dami. Tapos yung freezer niya, ang dami rin na stock, ganun yun. Kasi habang araw-araw din kagaya ko na nag-search ng mga mura yan. May catalog pa nga siya sa sa bahay. Or di kay nag-online search siya kung saan ang pinakamura. Ayun. Ay nako. Ganyan ang mga tumatanda. Tumatanda at yung mga naghahanap ng mga on sale parate. Kagaya ko. Number 1. Kahit na napuno na yung refrigerator, sige pa rin, bibili pa rin. Ayan. Ini-stock lang diyan. Dito wala sila yung sabi nila garita-garita or tindahan, sari-sari store. Sa Panggalatog garita eh. Sa Tagalog ano ba 'yan? Sari-sari store. 'Yan. Dito supermarket. Sa supermarket nandun na lahat. Hindi ka nga lang makakatingin ng mga oil or sugar. Walang tingin-tingin doon. Sa supermarket, ang matitingi-tingi mo lang yung tinapay, isang piraso, or yung cheese,
tingi-tingi, pwede. Pero yung bigas, hindi pwedeng tingi-tingi isang scoop or ano. Ano yan, per kilo. Naka ano na. Ayun. Tsaka mga gulay, pwedeng tingi-tingi. Tsaka yung mga patatas, kung ilang kilo ang bibili mo, pwede. Pero yung mga oil, yung ginagawa sa Pilipinas na tingi-tingi, wala yun dito. Ano, bibili ka talaga yung malakihan. Ihanda mo yung pera mo. Ayan. At may na tayo magkwentuhan. Bunga nga ako eh. Humaharap ako sa camera. Siguro pinagtatawanan niya ako kasi bunga nga ako. Punong-puno ng ano, maraming puti-puti. Galing sa flower ng tinapay. Sige na, may tayo magkwentuhan. Tutuloy ko yung ano, kwentuhan natin may. Papakita ko ulit sa inyo yung labas. May katulong ako ngayon sa kusina ko. Siya ay nagluluto ng patatas ulit. Paborito niyang ulam. Ngayon, halos 2 kilo ang binalatan niya. Sabi niya, ang hirap pala magbalat. Sabi niya ganun. Buti tala mo, sabi niya ganun. Madaling kumain, pero mahirap magtrabaho. Ayan o. Ayan, siya dyan. Siya ang tagaluto ko ng pagkain ko ngayon. Mas maganda. Ayan. Tapos, didiligan ko yung mga halaman ko. Kasi, ayan o. Nagbelt ako. Kasi, yung pantalon ko, nahuhulog. Parang nangangayayat ako. Ayan. Kaya, didiligan ko mga halaman ko. Ay, nakahihinga na tuloy ako dito. Sabi ng doktor is, skin cancer nga to. Kaya, kailangan alisin. Kaya, inalis niya kanina. Kaya tinanong ako kung ano. Tapos, parang, tiniliskop nila. Yung maliit na parang microscope. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Parang magnifying glass na bilog. Makati ba? Sabi nilang gano'n sa akin, tinanong ako. Oo, Makati. Tapos sabi ko, nag-iiba-iba ang anyo. Minsan magaspang, minsan malaki, kung minsan lulubog. Iba't ibang, nag-iibang kulay din. Sabi ko, sabi nga, skin cancer nga. Sabi ng doktor. Kaya, kanina, inalis niya. Hindi niya nilagyan ng anesthesia. Para bigla niyang tinutok yung laser sa kamay ko. Napaaray-aray ako eh. Napangiwi ako sa sakit eh. Ang sakit pala eh. Parang susunugin yung balat. Kaya sabi ko, hindi ko matiis yung sakit. Sabi kong ganun sa kanya. Pwede pakilagyan mo ng ng anesthesia. Ayan, nilagyan niya. Ayan, nagbayad lang kami ng 1,030. Kala namin libre kasi government doctor siya eh. Hindi pala. Sa mga ganyan-ganyan hindi pala libre. Kaya maghanda kayo ng pera kapag may papalaser kayo. Ang libre lang kahit na operasyon dito, magbabayad ka ng babayaran mo yung gamot. Siguro ang binayaran ko yung anesthesia. Kasi kung hindi ako nagpalagay ng anesthesia, yan? Libre. Kasi yung biyanan ko rin, nagpa-laser. Libre. Siguro hindi na nilagyan ng anesthesia. Sabay tutok ng laser. Ayun, nagtiis sa sakit. Sa akin kasi ngumingiwi ako tsaka napapaaray. Sabi ko, ang sakit talaga eh. Kaya pinalagyan ko. Ayan, tingnan niyo. Itong halaman na to, pinulot ko sa basurahan. Ang unang nakita is asawa ko. Sabi niya, gusto mo?
Hawi ko, gusto ko yan kasi gusto kong bumili sa groceryhan. Hinihintay kong mag-unsel. Parang banana style. Ayun o. Ganda o. Maganda sa kwarto. Ayun, yung mga laruan ko. Hindi ko pa ano. Kalat kasi ano yun. Regalo yan sa akin ng anak ko eh. Ay, regalo pala sa ano sa anak ko ng mga kapatid niyang Tsekwa. Matutuwa ka talaga pag ang mga anak mo iba't ibang lahi. Kapag nag-uusap-usap sila, hindi sila magkaintindihan. Katulad ng Tsekwang mga anak ko, hindi marunong mag-English. Ito naman, mahilig sa English. Tsaka Czech. Hindi siya marunong mag-Tsekwa. Hindi siya makakapag-communicate sa mga ate niya. Kaya ako ang taga-translate. Ay, yung mga ate naman niya, hindi nila makausap siya. Kasi hindi rin sila marunong mag-English. Ayun. Ako parati ang nag-translate. Ayan, pag gagawa ako ng video diyan. Pag nandito yung mga Tsekong anak ko, katapos ito pag-uusapin ko sila kung paano sila magkakaintindihan. Ayan. At sana makapunta sila rito. Kaya please like and subscribe sa lahat ng video ko para matulungan ko yung mga anak ko na papunta rito. Ayun, ako ang bibili ng mga ticket nila. Kapag nanood kayo ng video ko, tulong na rin yun para sa pagbili nila ng mga ticket dito. Ayan. So, katapos gagawa kami ng video tungkol about sa paano sila magkipag-communicate sa bawat isa. Matutuwa ka talaga. Kung halimbawa yung isa na panganay, yung panganay ko almost 26 years old na, matanda na. Yung pangalawa naman, 25 years old. Ito naman, pinakabunso, 11 years old. Kung minsan naiinis sila rito sa kapatid nilang ito, o yun. Kung minsan nag-aaway sila, ang pag-aaway nila, hindi sila mag-intindihan. Ako ang taga-translate. Sabi nila, Mama! Sabi nila, kapag naiinis sila rito sa kapatid nilang lalaki, kasi abusado rin to. Ayun, nagsusumbong sila sa akin. Ayan, kapag naiinis naman ito sa mga ate niya, ayaw niyang kausapin yung dalawa. Ayun, ako ang taga-translate. Ay nako. Kanya talaga kapag iba't ibang lahi ang mga anak mo. May Tsekwa, may taga-Czech, European. Katapos, ay okay na. Ayan, nagluluto yung anak ko. Sana makapunta sila rito at gagawa tayo ng video para kung paano makipag-communicate itong European at saka Tsekwa. Ayan. Kanina pa yan, isang oras na. Isang oras na binalatan niya, halos 2 kilo. Tapos ngayon naman, hinugasan niya, chinap-chap niya, ayan. Gutom daw siya eh. Biniyaran ko yung kantin niya sa eskwelahan. Kapag ayaw niyang kumain doon kasi pangit daw yung ulam, hindi siya kumakain doon, umuwi na lang siya. Ayan. Kasi kung minsan, ang inahanda ng school, kantin, mga gulay-gulay. Ay, alam nyo naman yung mga bata. Kapag gulay ang hinanda mo talaga, ayaw talaga nilang kainin. Pero kapag ang hinanda mo sa kanila, rice with chicken or mashed potato with chicken, it's okay. Yan, mga sarap na sarap siya. Ayun, okay na raw. And i-on na natin. Tapos, i-high temperature natin. Maganda tong electric kalan kasi mga 2 minutes lang or 1 minute, kukulo na kagad. Ayun o. Saglit lang. Put now. But there's clean under. Remove that water now. Remove, throw that water and then put here, that potato. Remove now. Remove that water first. Remove all, throw. Ayan, kumukulo na oh. Saglit lang.
Okay, enough. Come here. Put here and then put it slowly. Don't splash. Like this only, slowly because, yeah. Yan. Ayan, tinuturoan ko. Magkakaroon to ng restaurant one day. Ayan, oh. Not too much milk there. Are you sure enough? Later. Ayan. Natatakot daw siya. Natatakot daw siya sa kumukulong tubig. Ow! Yan. Pati ako kinakabahan din eh. Ayan. Ayan o. Not so much because boiling. Wait. Ayan. Wait lang namin mga 30 minutes. Ayan, magbo-boil na. Madali lang kasi maninipis lang naman yung yung pagka-chep-chep niya. Nagagandaan talaga ako sa na yun, no? Parang banana style. Namimiss ko kasi mga ganyan eh. Sa probinsya lang, sa Pilipinas lang tayo, mayroon yan. Sa mainit na lugar, I mean. Ayan. Kung tunay na banana nga lang yan, ay nako, magkakasaba cake ako. Yun ang ko pambalot. Ay nako. Sana nga